pa dahil sa walang kapit na pagkulan. Ang nangyari, wala na pong plan. Damay rin sa pagkakali ng Marita Highway. Bukod sa pagtulog, may mga pinakdin sa kalsada nito, kaya sinara muna sa mga turista. Barangay, Halos babang na lang din ang naaanina sa ilang bahay sa bayan pa rin ng Labo dahil sa baha. Hindi rin madaanan ng pagkakasal sa kapasok ng bayan sa Balonga. Nagsagawa na ng clearing operations para maalis sa mga nakakawalang mga basura at nagkalat na putik sa kalsada. Bahagi na nagpahirap sa pagtawid ng mga residente sa tatlong barangay sa Tagkawayan, Quezon. Ang grupo mang ito, tulong-tulong na para maitawid ang isang motor. Pati ang paaralang ito sa lugar, sunod din sa baha. Kaya ang ilang gamit pang-iuwela, tuluyang nabasa. Ayon sa Pag-asa, dulot pa rin ng shear line o yung banggaan ng malamig na ulan at mainit na easterlies ang mga paggunang yan. Nakaka-apekto yan sa ilang lugar sa Central Luzon, Calabarzon at Cebu Region. Para sa GMA Integrated News, sa Lima na sa Nakatuto, 24 oras. Alulos-lulos ang sinabit ng isang siklistang nadamay lamang sa aksidente sa Navarrete, Cavite. Naputulan siya ng braso matapos matigil sa pagitan ng dalawang bus. Nakaputok si Dano Teipo. Nakasal-kasal sa trabaho ang lalaking ito na nadamay sa disgrasya sa barangay Mag-iwang, Noveleta, Cavite kahapon ng umaga. Tubuhan ng 25 taong gulang na biktima matapos maputulan ng kanang braso. Ayon sa pulisya, papuntang awit at isang minibus na mabulag daw ang driver na bigla itong mawala ng preno. Pagkakasal ko rin sa akin, araw-araw na ako vehicles, nagulis na lang siya, nawala siya ng preno sa dating doon. Nabangga nito ang biktima na nakasakay noon sa kanyang bisikleta. Dumiretso pa ang minibus hanggang sa makabangga ng isa pang bus. Pagkalos pa nila, iwas siya yung sa sasakyan na sa harap niya. Pag-iwas niya, umama siya sa waiting shed. Na nandun yung bisikleta, tama ko sa bisikleta, naipit ko